good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. At nandito na po tayo sa ating panibagong episode, panibagong balitaan dito sa ating channel sa Jalrabi TV. Kung sa mga kababayan, pag-usapan na natin yung mga current event dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Well, syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Maganda ba ating gising ngayong umaga? Nakapag-breakfast na ba ang lahat? Kung napapansin nyo mga kabayan, ibang microphone ang ginagamit ni Sir Ivan ngayon. Gumamit tayo ng wireless microphone kasi by next week mga kabayan, magbabakasyon si Sir Ivan dyan sa Pilipinas. Yes, bakasyon naman po tayo. Kasi alam nyo lang po yung buhay OFW, kasama namin lagi yung stress mga kabayan. So para matanggal naman po at magkakaroon dito ng presko ang aming pag-iisip, syempre bakasyon naman po tayo, okay? Pero merong konting problema mga kabayan. Kasi ayon po sa balita ng Pag-asa, well, mababakasyon nga si Sir Ivan pero sasamahan naman po ng bagyo. Kasi alam nyo, merong bagyo na papasok po sa Pilipinas mga kabayan at yun po ay maramdaman dyan po sa Pilipinas this coming Thursday. So itong bagyo na to, kapag nasa labas pa po ng Pilipinas, ang lakas po na 45 kph. Pero kapag papasok na po sa Pilipinas, magiging 55 kph na po yung lakas ng bagyo na ito mga kabayan. At meron pong malaking posibilidad na itong bagyo na ito ay magiging typhoon mga kabayan. So ipag-pray ho natin na sana maging iba po ng direksyon ang bagyo na ito para magiging smooth po yung bakasyon ni Sir Ivan dyan sa Pilipinas. Ipag-pray natin mga kabayan kasi alam nyo mahirap kasi kapag mayroong bagyo magkakaproblema naman po ang Pilipinas, di ba? Well anyways, before to mag-start po ng ating balitaan ngayong araw, syempre, i-greet muna natin ating mga kabayan, mga solid viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. At nandito sa ating listahan mga kabayan, i-greet natin ang happy birthday si Dr. Marivic de Rosas Ignacio na nandyan sa Sulat, Eastern Samar. And the greetings come from Sir Felix Frank Dolfo Acong. Again, happy birthday po sa lahat. At isa po sa pag-usapan mga kabayan, itong nagulat po na statement na inalabas ni Attorney Harry Roque. Di ba kahapon na pag-usapan natin itong tungkol po sa TikTok na kung saan ang gobyerno natin ay may planong i-ban sa Pilipinas. Kasi nga dito sa issue ng data leak at sa issue po ng privacy mga kabayan. Di ba may plano po yung NSC or National Security Council. Pero alam nyo, nagulat kasi ayon po kay Attorney Harry Roque, siya mismo dito ang magkakaso kung sino ang magtatangka na magpaban po ng TikTok sa Pilipinas. Isipin nyo yan, kakasuhan ni Atty. Harry Roque mga kabayan, kung sino dito ang mababan po sa TikTok sa Pilipinas, talagang maka-China At saka pag-usapan rin po natin, ito rin tungkol po sa survey na inalabas ng Okta Research kahapon tungkol dito kay BP Sara at saka kay BBM at saka pati rin po dito kay Speaker Martin Romualdez mga kabayan. At alam nyo, meron pong lumabas na balita at pictures na kung saan si SMR at saka si BP de Sara nagkita doon sa birthday party ni Senator Amy Marcos. Diba maraming nagulat mga kabayan kasi nga nakita natin sa kanilang mukha na merong magandang aura ang kanilang mukha mga kabayan at mukha ditong nagkabati. Bakit kaya nagkabati? Mamaya explain ko yung mga kabayan kasi nga diba nakita natin sa balita na ito pong si SMR ay tinanong po tungkol dito sa relasyon niya dito sa mga Duterte at saka nandyan pa rin ba yung Uniteam. At yun po yung sinagot niya mga kabayan. Pag-usapan natin yan mamaya. So pag-usapan rin po natin. Ito rin tungkol po sa plano ngayon ng COMELEC na kung saan magkakaroon na dito ng pre-bidding conference tungkol dito sa mga players, sa mga machine na gagamitin po sa automated election. Yes, magkaroon na dito ng pre-bidding conference mga kabayan. At ako po ay nanawagan dito po sa taga COMELEC na kung saan sana gagawa sila dito ng pulisiya at batas na hindi na po dito pasasalihin yung smart magic mga kabayan. Di ba nakatakot po yung smart magic kasi nga marami
ito mga issue na lumalabas. At dito po sa Smart Magic, na biktima rin po si PBBM. Di ba nanawagan po si Senator Amy Marcos mga kabayan na sana papalitan na po itong Smart Magic at magkaroon na tayo ng hybrid election. Pero dito po sa balita na nilabas po ng COMELEC, magkakaroon na ng pre-bidding conference. O sa pag-usapan rin po natin tungkol dito sa lumabas na balita, and I'm very sure na kayo ng lahat nakakalam na si Leila de Lima ay pansamantala po na nakalaya mga kababayan. Kasi ito po ay pinagbigyan ng korte ng Muntinlupa Regional Trial Court, ito sa Branch 206, na siya po dito ay pinagbigyan po na makapagpiyansa ng 300,000 pesos mga kababayan. Alam niyo ba, sinisisi naman dito si PBBM na mga anti-Marcos at ng ibang kubol mga kababayan dahil daw Marcos ngayon, Marcos administration, makadilawan daw mga kababayan, pinalaya daw itong si Leila de Lima. Hindi ba nila iniisip na hindi po kasama sa ibang sangay po yung korte dito, or nakahiwalay nga pala na sangay ang korte dito sa gobyerno natin. Hindi po hawak ng gobyerno natin itong korte mga kababayan. At sana iisipin naman nila. Wala nang pong kinalaman dito si PBBM. Bakit? Kasi nga ang korte natin ay nakabase ho yan sa rules and evidences. Hindi po nakabase sa wala pong dyan makabayan, wala pong political connection na nangyayari. Ito po ay base po sa ebidensya. Baka kasi mahina po yung kaso nito ni Leila de Lima, kaya siya po dito ay pinayagan na makapagpiyansa. Alam nyo ba, nagpalabas po ng statement at interview itong si Leila de Lima na kung saan meron siyang nakakatakot dito na plano, re-resbakan niya si FPRRD mga kabayan. Pag-usapan natin yan mamaya. And of course, marami pang iba. Alam niyo naman po si Sir Ivan, palagi itong marandalang baon ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before na mag-start po ng ating balitaan, siyempre, kukumustahan ko muna kayo at saka shoutout natin ating mga pinalangga po na mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I'm hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumusta rin mga kabayan ang mga pinalangga natin na mga Marcos Loyalists. At syempre, nandyan din po mga kabayan nating DDS all over the world. Howard to the mga kabayan, lalong-lalo na. Maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters ito ni Sir Ivan, mga suki Distinct Channel, thank you so much. At maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At sana kayo ng lahat mga kabayan ay hindi po mag-skip ng ating commercials kasi dyan po nabubuhay ang ating channel. Okay? Siyempre, i-welcome rin po natin ang ating mga new subscribers. Mga bagong pasok sa Distinct Channel, welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so una sa tibong usapan ngayong araw, dito muna tayo po sa ebidensya ko na sinabi talaga yan ni Atty. Harry Roque na kung sino man dito ang magbabalak na iban ang TikTok sa Pilipinas, kanyang kakasuhan mga kabayan. So, for more details, let's watch this. Ako po talaga, naniniwala po ako dito sa malayang merkadong idea. At talaga pong, ako na pong magsasampa ng kaso kapag binan po nila yan. Not because siya ay Chino, pero dahil kabahagi po siya ng malayang merkado ng ideya. At hayaan po yan umusbong. Dahil kung wala naman tayong malayang merkadong idea, parang China na rin tayo. Wala pong social media site na walang linkage sa kanilang mga gobyerno. Lahat po yan meron. Ang linkage siyempre ng Facebook at saka ng X ay sa Amerika. Ang linkage ng TikTok siyempre sa China. Pero kaya nga lininaw ko na hindi abogado itong si Yusek Malaya kasi alam nyo, kung abogado ka, alam mo na kapag magbaban ka ng lalong-lalo na sa internet, iyan po ay nagkakaroon ng napakabigat na presumption na siya ay labag sa malayang pananalita. Bakit? Kasi po ang internet, yan po yung tinatawag nating malayang merkado ng ideya. At ang sabi po ng ating saligang batas, yung pinakamataas sa atin, ay lahat po ng prior restraint. Yung pagbabawal, yan po ay napakabigat na presumption na paglabag sa ating saligang batas. Bakit po? Dahil lang nais natin magkaroon ng malayang merkado ng ideya. Dahil habang nandiyan ang malayang merkado ng ideya, ang mga tao po pwede naman mag-isip para sa kanilang sarili para tanggapin kung ano ang sa tingin nila ang katotohanan. Kaya nga po, sabi nga po ng isang American Justice, ang totoong batayan ng katotohanan
ay kapangyarihan ng isang ideya na maging o matanggap bilang katotohanan sa malayang merkado ng ideya. So sa akin po, wag nyo na pong isipin yan dahil yan po talaga ay mapapawalang bisa lang ng ating Korte Suprema. Ako mismo, dudulog doon dahil alam nyo naman ako, consistent ako sa mulat-mula. Punta ako sa UN Human Rights Committee para magkaroon ng desisyon ang criminal libel ay labag sa malayang pananalita. Yung Cyber Crimes Act, linabanan natin dahil labag yan sa malayang pananalita. Yung executive order ni dating Pangulong Arroyo na nagsasabi na po pwedeng aktuhan ng pulis ang militar, no? Yung mga threats to peace ay labag po yan sa malayang pananalita at malayang pagpapatipon-tipon, no? Ako po talaga, naniniwala po ako dito sa malayang merkadong idea at talaga pong ako na pong magsasampa ng kaso kapag binan po nila yan. Not because siya ay Chino, pero dahil kabahagi po siya ng malayang merkado ng ideya at hayaan po yan umusbong. Dahil kung wala naman tayong malayang merkadong idea, parang China na rin tayo na pinipili ng Estado para sa kanyang mamamayan kung anong dapat paniwalaan. Pero attorney, kung ito ay kinokonsiderado, marami ng mga bansa ang nag-ban din sa kanilang Hindi TikTok. Ang pinagbaban lang nila doon sa gobyerno, lalong-lalo na doon sa mga hukong sandatahan. Oo, sa mga government employees. Ayan, meron talagang defense aspect kasi. Ang isa pa dito, attorney, kasi ito, social media site lang na sinasabi na Chinese. Ang mga gamit natin, mga gadgets natin, mga cellphone natin, kahit na Western brand yan, ginawa sa China, yung mga malalaking mga kumpanya, mga gadgets na yan, gawang China. So, ibig sabihin ba, dahil meron ng batas doon sa China, i-considera din nila ito na tanggalin? Ito, Apple nga, made in China. Baka sabihin nila, iba na rito dahil merong espionage na nakatago dyan sa Apple phone ko. So, paano natin ma-implement na pang TikTok lang? Kung yun ang logic na kumbaga parang dahil company ito ng China, nasa China, obligado sila na makipagtulungan sa government. Ang dami nating mga Chinese brand or gawa ng China, kahit na iba yung mother na company niya kung saan siya pinanggalingan. Ganun din. So, ibig sabihin ba, tatanggalin din natin yun? Tama ka dyan, no? At saka isa pa, hindi pa naman tayo merong digmaan sa China, Bakit natin pagbabawal? Kapag meron ng digmaan, pwede pa nga natin kumpiskahin ang lahat ng pag-aari ng China rito, no? Dahil yan ay nasa batas makatao na umira pag may labanan. Sino magsabi may labanan na tayo? Iniiwasan nga natin yan. Water cannon po yan, hindi po gera yan. Ang dapat lang na gawin natin, magkaroon din tayo ng water cannon para water cannon silang dalawa, parang piyesta ng San Juan. Basaan sila kung gusto nila, no? Halata naman tong si Hariroki mga kababayan, no? Talagang maka-China Alam nyo, hindi naman po pinagbawalan yung mga produkto galing ng China kasi nga siyempre sa totoo lang mga kababayan, marami naman po talaga or baka siguro mga 70% na mga gamit natin dyan sa Pilipinas ay galing China mga kababayan. Alam naman natin yan at tayo po aware talaga. Pero ang ibig sabihin kasi, ang point po ng NSC na kung saan kapag ito'y makakadulot po kasi ng problema dyan sa Pilipinas, makakadulot ito sa security or merong security threats or baka dito rin po sa mga data leaks kasi ang applications na yan ay siyempre delikado rin po mga kababayan. Yan naman po ang point ng taga NSC kaya plano na ritong iban po ang TikTok dyan sa Pilipinas. Pero sana ang pwede dito na magkakaso dapat taga-China. Hindi dapat mismong Pilipino ang magkakaso mga kababayan. Isipin nyo, mismo si Attorney Hariroki ang magkakaso po dito sa gobyerno natin kasi nga may planong iban ang TikTok mga kababayan. Di ba nakahiya talaga Pilipino mismo ang magkakaso dito. Ang dapat lang magkakaso dito yung taga-China mismo o yung may-ari po ng TikTok mga kababayan. Yung anong pangalan ng may-ari ng TikTok? Dance Byte ba yon? Dapat sila ang magkakaso dito. Hindi dapat si Attorney Hariroki. Napaghalataan tuloy itong si Attorney mga kababayan na talagang alam nyo na. Di ba? Halata talaga Okay, so dyan naman tayo sa ating next na usapin mga kababayan. Pag-usapan natin si DA Secretary Cho Laurel Jr. Kasi siya po dito ay kinuhig mga kababayan, binasa dito kasi meron pong lumabas na balita doon po sa Twitter at saka sa Facebook na kung saan ito daw si Cho Laurel Jr. ay hindi daw nakatapos sa pag-aaral mga kababayan. Yan ang lumabas ngayon na balita-balita. Ano ito po ay sinagot na po ni Cho Laurel mga kababayan. So for more details, let's watch this.
Hindi nakapagtapos sa pag-aaral si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Inamin yan mismo ng kalihim para itama ang mga kumakalat umanong maling impormasyon tungkol sa kanya, kabilang ang pag-graduate daw sa University of Santo Tomas. Bagamat gustong makapagtapos ng pag-aaral, sabi ni Chu Laurel, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon matapos maging tatay sa edad na 19 na taon. Sa murang edad ay kinailangan niya na raw maghanap buhay upang itaguyod ang pamilya. Pinagsikapan niya na lang daw noong palaguin ang kanilang negosyo na nagsimula sa pangingisda. Okay, so unang-una, ako po'y humanga dito kay Secretary Laurel Jr. Makabayan. Napaka-honest po yung tao. Kasi hindi niya itinanggi dito yung mga lumalabas na mga balita na kung saan siya daw ay hindi nakatapos dito sa pag-aaral. At least inamin niya. Kasi sabi niya Makabayan, 19 years old pa lang po siya, nagkaroon na siya rito ng anak. So kaya nga hindi siya rito nakatapos sa pag-aaral kasi nag-focus na lang siya sa kanyang pamilya at nag-focus na lang siya sa kanilang negosyo Makabayan. Nagsisika po si Secretary Laurel Jr. At for me, hindi na kailangan Makabayan kung ikaw po ito'y college graduate, meron kang masteral o ikaw po'y doctorate dito, as long as hindi ka lang po corrupt. And I'm sure ito pong si Secretary Laurel Jr. hindi to corrupt Makabayan. At kung napapansin niyo po na yung mga kumpanya na hinawakan niya, maganda po niya pagkadala Makabayan, di ba? So ang kailangan dito ni PBM, kaya niya kinuha itong si Secretary Laurel Jr. kasi sa kanyang experience sa paghapo ng mga negosyo at dahil po dito sa kanyang dedikasyon Makabayan. So yan po ang importante. Alam nyo, marami naman po dito na mga tao, mga billionaires na nagtagumpay na hindi po nakatapos sa pag-aaral Makabayan. Kilala lang po natin, di ba, si Bill Gates. Si Bill Gates yung sa Microsoft Makabayan. At saka pati po ito si Steve Jobs, hindi po siya ito nakatapos po sa pag-aaral. Steve Jobs yung sa Apple. At pati po ito si Mark Zuckerberg, may-ari po ng Facebook, hindi po siya ito nakatapos po sa pag-aaral Makabayan. Ang ipinakita nila yung dedikasyon at pagsisikap talaga sa gusto nilang gawin. At pati nga rin po si Ralph Lauren. Kilala ba natin si Ralph Lauren Makabayan? Yung brand po ng mga perfumes at saka brand rin po ng mga sinusuot yung ibang mga alam niyo na yung mga rich man Makabayan, Ralph Lauren. Hindi rin po sila ito nakatapos po. Pero tingnan nyo, mga billionaires ho yan. So for me, hindi kailangan po na ikaw ay talagang graduate dito na magiging DA secretary. Ang experience po ang kailangan Makabayan, okay? So ito kasi mga ito mga anti-Marcos, basta meron lang mamima Makabayan. Meron na po ditong gagawin pong mapanira o paninira dito sa Marcos administration. Okay, so jump naman tayo sa ating next topic. Pag-uusapan na natin si Leila de Lima kasi ipapakita ko sa inyo itong kanyang statement Makabayan during sa press conference. May plano siya dito na re-resback po kay FPRRD. So for more details, let's watch this. Makalipas ang halos 7 taong pagkakakulong, pansamantala nang nakalaya si dating Senadora Leila de Lima. Pinayagan na kasi siyang magpiyansa ng korte sa Muntinlupa sa ikatlo at huli niyang illegal drug case. Batay sa desisyon ng korte, pinabura nila ang hiling na makapagpiyansa ng 300,000 piso si de Lima para sa kanyang huling illegal drug case. Biguraw kasi ang prosekusyon na patunayang malakas ang ebidensyang may sala si de Lima. Gayon din ang mga kapwa niya akusadong sina dating Bureau of Corrections Director Franklin Bukayo at dating mga aide na sina Ronnie Dayan at Jonel Sanchez. Gayon din ang sinasabing bagman ni de Lima sa New Bilibid Prison na si Jose Adrian Dera. Nauna nang na-dismiss ang dalawa niyang illegal drug cases noong 2021 at 2023. 2017 nang makulong si de Lima sa Camp Crame matapos madiin noong 2016 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Pinaubayan na raw ni Justice Secretary Boying Remulla sa prosekusyon ang susunod na hakbang kasunod ng pagpiyansa at pansamantalang paglaya ni dating Senadora Leila de Lima. Sabi ni Remulla, hindi siya nakikialam sa trabaho ng mga prosecutor. 2017 nang naaresto si de Lima matapos siyang idawit ng Bilibid convicts sa drug trading sa New Bilibid Prison. Una nang naakwit si de Lima sa isa sa 3 drug-related cases noong 2021. Itong May 2023 ay napawalang sala sa pangalawang kaso matapos mag-recant o bawiin ni dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos ang kanyang testimonya na naghatid daw siya ng drug money sa bahay ni de Lima noong 2012. Magpapatuloy naman ang trial para sa pangatlong kaso kung saan napagbigyan ang bail petition ni de Lima. I would call it prosecutorial independence. I do not interfere with the job of the prosecution, especially with these matters. We respect
the findings of the previous prosecutors who were tasked to do this job. And it is not for me to change their judgment or their point of view with regards to this. It is for them to be able to prove their cases in court. Dagdag pa ni Remulla, ang pagpayag ng korte sa hiling na piyansa ni De Lima ay patunay lang na buhay ang demokrasya sa bansa. It just shows the independence of the judiciary, what I've always been saying in the very beginning, that we are independent from each other. Democracy is alive and well in our country. I think that is the singular lesson that we learn from this. Do you plan to go after your persecutors? Do you plan to sue them? And your message to former President Rodrigo Duterte? God forgive him and God bless him. He knows what he did today, I suppose. Any plans of counter-suing or going after them? Pinag-uusapan namin yan ng mga abogado ko. Wala muna kami mga specific na mga pwedeng i-announce about that. There's always that option. But as to definite plans, pinag-uusapan yan. Of course, there will be, I need to do something also. A lot of things to do. Hindi po madali, napakahirap, masakit talaga kung ipakulong ka na wala kang kasalanan. And it's a matter of justice that those that need to be held accountable should be held accountable. Okay, so yan po'y kaabang-abang mga kaabayan na kung saan ano kaya ang ibabato niya dito kay FPRRD or ano ang kanyang i-resback dito sa mga Duterte. Kasi alam nyo, mayroong napakalat na naman doon sa Twitter na kung saan nabasa ko mga kaabayan na ito daw si Leila de Lima ay pinalaya daw sa utos daw ni Marcos. Kasi ito daw si Leila de Lima, may plano daw yung Marcos administration na gagawin daw ang attack dog dito sa mga Duterte mga kaabayan. Alam nyo, grabe itong mga anti-Marcos, grabe manira mga kababayan. Ano bang kinalaman dito ng mga Marcos kay Leila de Lima? Diba? Grabe talaga manira itong mga anti-Marcos mga kababayan. Kahit ano na lang na ilalabas nila dyan ng mga fake news, ipapakalat at alam nyo magbabiral ka agad yan. Kasi kapag gagamitin nila yung pangalan dito at gagamitin nila sa paninira yung mga Marcos, talagang magbabiral po ang kanilang mga post kaagad mga kababayan. Diba? Alam nyo itong mga gunggong nito, pasaway talaga eh. Kasi alam ko naman na ayon na dito kay PBBM at gusto na nila na patatalsikan po sa pwesto itong si PBBM mga kababayan. Kaya kahit na ano na lang na mangyayari po dyan sa Pilipinas, nasa tingin nila pwede lang gamiting bala dito sa mga Marcos. So dito nakita nila itong si Leila de Lima ginamit na naman mga kababayan. Okay, so pag-uusapan natin mga kababayan itong inilabas po na survey rating ng Okta Research kahapon. Kasi napalabas na po sila sa quarter 3 trust rating mga kababayan kay PBBM at sa kay BP Inday Sara. Naalala ba natin na quarter 2 po sa survey rating ni PBBM, ang trust rating niya is 62%. Ngayon, ang taas po ng lundag mga kababayan, quarter 3, nagiging 73% mga kababayan. 73% po. Yes, ang taas po ng lundag. So nakikita dito ng mga Pilipino na kahit ano po yung paninira po dito ng mga anti-Marcos, kahit ano po itong ibinabato nila to kay PBBM ng mga paninira, what effect mga kababayan. Kasi nga alam nyo si PBBM, hindi naman ho yan rumisback dito. Wala naman siyang inilabas po ng mga kahit ng mga statement na against dito sa mga kontra niya mga kababayan, wala po. Si BBM, nakikita natin, nagtatrabaho lang ho yan. At nakikita po sa kanyang performance na maganda po ang kanya nagawa dito na mga proyekto, nakikita niya nagawa dito sa ekonomiya natin at nakita po natin ang numero na tumaas po mga kababayan ang ekonomiya sa Pilipinas. So dito po sa survey na inilabas po ng Okta Research, dito ay na-realize po ng mga tao na maganda po or talagang okay ang tinahak na direksyon ngayon ng Marcos administration. So kaya tumaas po ang survey rating or trust rating ni BBM. Okay, pag-usapan natin si BP Sara Makabayan na kung saan kung maalala ninyo, last quarter 2, ang nakuha po na trust rating ni BP Sara ay 83% mga kababayan.
Take note, 83% po. Pero dito sa quarter 3, bumaba po ng 8%, nagiging 75% mga kababayan. Siyempre, yung 75% mataas pa rin po yan mga kababayan. Mahirap po iabutin sa isang vice presidente. Kasi nga kung ihambing natin doon sa performance po ni Lutang mga kababayan, di ba ang baba po ng performance po ito ni Lutang kontra dito kay Bibi Sara. At nakikita natin sa kanya ang kanyang dedikasyon dito at paano niya binago po yung DepEd. Nag-improve po yung DepEd mga kababayan dahil po yan kay BP Sara. So don't worry, 75% mataas pa rin po yan. Pero maraming natakot dito na mga, siyempre, mga ayaw po kay SMR, kay Speaker Martin Romualdez, kasi nga tumaas po ang survey rating dito, or trust rating po ni Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Diba? Tag 6% po yung lundag. So, yung quarter 2 po ni SMR ay 54%, nagiging 60% na mga kababayan. At kanyang performance rating, tumaasan po ng 6%. So, dahil siguro sa mga ibinabato dito na mga ayaw po kay SMR, siyempre, magiging confusing ito sa mga tao kung sino ba dito ang nagsasabing ng totoo. Kasi nga si SMR, kung napapasin niyo po, hindi siya dito rumirisbak mga kababayan. Wala siyang masyadong mga maraming salita, nag-experience siya dito, or binabato niya yung mga bumabato sa kanya. Hindi po. Nagtatrabaho lang yan si SMR. Pero ulitin ko dito, hindi po ako Makamartin, okay? Under observation pa yan sa akin, itong si Romualdez mga kababayan. Under observation pa yan ni Sir Ivan. Pero ngayon, alam nyo na, nagulat tayo kasi nga si BP Sara, siguro nag-isip si Makabayan na siguro plano niya dito na magkipag-ayos lang po dito kay Speaker Martin Romualdez. Nakita natin sa pictures na nagsama sila doon po sa birthday ni Senator Amy Marcos. At ayon po sa balita na kung saan Speaker on ties with Sara after foregoing confidential funds, please. It's still a unit team. Kasi tinanong po dito si Speaker Martin Romualdez, kumusta na daw ang kanyang relasyon dito kay BP Sara at saka sa mga Duterte. At pati rin po dito sa unit team, kumusta na o ano ng estado ng unit team mga kababayan. Pero at least ito po ay sinagot po ni Speaker Martin Romualdez. Sabi niya, nandyan pa rin po yung unit team. Kasi sino man naman dito yung laging sumisira po sa pangalan ng unit team na laging lang sinasabi na wala na daw yung unity mga kababayan. Di ba yung mga kabilang kampo lang naman dito? Lagi lang ipinalabas dito, lalong-lalo na itong si Llamas, yung lagi pong in-interview doon sa Politico Live mga kababayan. Di ba sinabi niya wala na yung unit team? Meron na itong lamat ang unit team na even though makikita pa naman natin na meron pang unity mga kababayan. Pero alam nyo, for me, analysis ko lang to na baka itong nangyari dito kay Speaker Martin Romualdez at saka dito kay BP Sara na mga siyempre giri-girian mga kababayan, hindi kaya na meron sila itong binibuild up. Napapansin nyo ba itong survey po ni Speaker Martin Romualdez mga kababayan? Siguro lang ito analysis ko lang po at nakikita ko sa sitwasyon, baka ito na po gawa-gawa nila, nag-iingay sila para mga kababayan, hindi po dito mapasok po sa limelight itong mga dilawan. Nag-guess nyo ba si Sir Ivan? Di ba siguro plano na nila ito ni Speaker Martin Romualdez, ni BP Sara, o sa mga Duterte na dapat mag-ingay sila, magbangga-banggaan dito. Siyempre, politics ng mga kabayan para yung mga dilawan po na mga walang kwenta mga dilawan hindi makakapasok po sa gobyerno natin at hindi sila makakapasok po sa limelight kasi ang nasa limelight ng mga kabayan, si Romualdez, si PBBM, at saka si BP Sara, at saka si FPRD, sila po ito ngayon ang usap-usapin, di ba? So, Duterte at Marcos pa rin po ang nasa limelight ngayon. Hindi nakapasok itong mga dilawan. So, yan po aking analysis mga kabayan. So, para makita pa natin or para meron pa tayong dagdag na informations, ipapakita ko sa inyo yung interview po ni Speaker Martin Romualdez. So, for more details, let's watch this. Umaasa si House Speaker Martin Romualdez na magiging maayos din ang kanyang relasyon sa mga Duterte kasunod ng kontrobersya sa confidential funds. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May unity pa rin. Yan ang giniit ni House Speaker Martin Romualdez nang makapanayam siya ng media matapos ang flag raising ceremony kanina sa Kamara. We'll always work together. It's still a unity. The President always wants us to work together, not just in Congress, with the executive, but as a country. So we will always strive for that.
Kasunod yan ang usap-usapang may lamat na ang Uniteam dahil sa pagtanggal sa confidential funds ng mga ahensyang pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte. Bukod pa riyan ay sinibak din bilang Deputy Speaker si dating Pangulo at Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo dahil sa hindi raw niya pagpirma sa resolusyong nagpapahayag ng suporta sa liderato ng Kamara. Kilala ring kaalyado ni VP Sara si Arroyo, pero sabi ni Romualdez, as they always say, there will always be differences, but we will always work towards resolving those differences for the service of the Philippine people. That is our primordial concern, that we will band together and unite as one for the service of the people. Nang matanong si Romualdez kung posible bang mag-improve ang relasyon nila ng mga Duterte, ang sagot niya, Always, I'm very, very hopeful. Tama rin daw ang desisyon ng bise na isuko ang 650 million pesos na hinihinging confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd para sa susunod na taon. Maging si Senadora Amy Marcos na kilalang malapit sa mga Duterte, giniit na nananatiling magkaalyado ang mga Marcos at Duterte. Aniya, huwag na raw pansinin ng mga oligarkiya na gustong magpasasa sa kapangyarihan na layong sirain ang kinikilala nilang kalaban. Napakalakas daw kasi ni VP Sara na nagparaya sa pagtakbo sa pagkapangulo. Wala pang bagong tugon si VP Sara. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Samantala na-hack ang official social media accounts ni Speaker Romualdez. Mayroon daw grupo na hindi otorisadong nag-access sa account ni Romualdez. Kasalukuyan na yang iniimbestigahan. Panawagan ng Speaker maging maingat sa mga unusual activity na posibleng palabasing galing sa kanya o galing sa kanyang opisina. Okay, so tingnan nyo mga kabayan, naramdaman natin na sila po dito yung nag-iingay at sinabi ng huyan ni Senator Amy Marcos na dapat hindi po makapasok dito yung mga grupo na ayaw natin, yung mga dilawan mga kabayan. Kasi nga kapag makapasok dito yung mga dilawan, mapupunta naman tayo at babalik naman po tayo doon sa mga sa pagkalugmok po, katulad po sa nangyari sa panahon po ni Corecong. Walang kwenta kasi yung mga dilawan mga kabayan. Sila na po dito ang sisira po sa gobyerno natin, sila po ang sisira po sa bansang Pilipinas. Tatandaan natin yan. Kaya ito po siguro for me parang plano lang ito na mag-away-away daw. Sabi nila, nag-away-away daw, pero ito'y pakana lang makabayan. Ito'y gawa-gawa lang nila kasi para hindi ito makakapasok yung mga dilawan. Okay? Siyempre, sa tamar natin, nandyan po si Ma'am Marian Syuko. Hi to Auri Antonio TV, Emily Ponsarante Maho, Rose Guevara, Army Lagaso, John Kuan, Gina Orpelia, Arsenia Salagan, nandiyan po sa Angelita Hulsinger, Maiti Baisa, and hi to Erickson Tesmoblang, Florife Gomapak, Margarita Iglesias, and hi to Maria Victoria Vasquez, nandiyan po kasama natin si Ma'am Romana Manuel, and hi to Lenny Arcio, Efren Reyes, Alexander Mazon, Rallis Carlinga, nandiyan po si Jovi Montero, hi to Lionel Desiderio, Tink Abel, Maria Midaseplon, Elina Calapis, Ninita Floro, and hi to Nonoy Florenhels, Lia Bangalaw, Tess Hauget, and hi to Sir Roy Pahila. Ang mga kabayan, so dito muna tayo sa ating segment na kung saan mga batas na dapat nating malaman. So, for more details, let's watch this! Sir, pwede ko na po ba makuha yung diploma ko? Kailangan na po kasi siya para sa ina-apply akong trabaho. Sorry, Miss Vasquez. Mayroon pa kasi yung unsettled bills. Siguro, balik ka na lang pagbayad na yung tuition mo. Ganun po ba yun? Attorney, ayaw ibigay ng dati kong school yung grade sa diploma ko dahil kulang pa ako yung bayad sa tuition. Legal ba to? Legal po ito. Sa ilalim ng Section 128 ng DepEd Order No. 88, Series of 2010 o yung Revised Manual of Regulations for Private Schools in Basic Education sa topic na withholding of credentials. Nakasaad po that the release of the transfer credentials of any pupil or student may be withheld for reason of suspension, expulsion, or non-payment of financial obligations or property responsibility of a pupil or student to the school. Subalit, meron nang ipinasa ang Senado ng panukalang batas, Senate Bill No. 1359 o yung No Permit, No Exam Prohibition Act nitong March 2023 lamang, kung saan ipinagbabawal na po ito, bagamat hindi pa po ito ganap na batas.
Attorney, graduating sa grade 10 ng anak ko. Hindi siya makakasama sa graduation rites kung hindi daw kami makakabayad ng graduation fee. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Section 120 ng Manual of Regulations for Private Schools, karapatan ng isang estudyante ang makagraduate basta nakumpleto niya ang lahat ng academic requirements na itinakda ng school. Ang unpaid tuition fees ay hindi pwedeng gamiting dahilan para pigilan na makagraduate ang isang estudyante. Attorney, in-enroll ko ang anak ko sa isang private school bilang grade 6. Pero nung malapit na magpasukan, biglang nag-declare ang school na magsasara na sila dahil na-bankrupt. Ayaw ibigay ang refund ng down payment namin. Pwede ko bang kasuhan ng eskwelahan? Pwedeng kasuhan ng eskwelahan dahil sa hindi pag-refund ng down payment. Ayon sa Section 43 ng Manual of Regulations for Private Schools, kailangang ibalik ang down payment o tuition fee na ibinayad ng estudyante kung magsasara na ang eskwelahan. May mga panuntunan ang closure of schools sa ilalim ng Section 43 ng Manual of Regulations for Private Schools. Kabilang sa mga panuntunan ang mga sumusunod. Una, kailangan ang closure o pagsasara ng eskwelahan sa end ng school year. Pangalawa, kailangan wala ng estudyante na naka-enroll. Pangatlo, kailangang ibalik ang mga tuition fees na naibayad na. At panghuli, kailangan may pahintulot ng DepEd ang nasabing closure. Okay, so insert na po natin sa balita makabayan. Ito'y balita tungkol po sa Maharlika Investment Funds na kung saan marami naman po ditong nasabi itong mga anti-Marcos. Dahil po ito sa pagtalaga po ng pinakaunang presidente or CEO ng Maharlika Investment Funds. Itong si Consing Jr. mga kabayan. Yes, inappoint mo siya ni PBBM. Kung maalala ho natin, di ba months ago, ito po'y hinold muna yung IRR ng Maharlika Investment Funds kasi meron silang binago dito sa provision mga kabayan. At doon po ang profesyon na yun ay meron silang tinanggal kasi binabaan nila ng kwalifikasyon sa magiging boards mga kabayan. So ito na po ang kinuha nila na presidente o mga siwa dyan sa Maharlika Investment Funds. So for more details, let's watch this. Bibigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na tanggapin o tanggihan ang mga irerekomenda ng advisory body para sa Maharlika Investment Corporation Board. Ito ang isa sa mga nakasaad sa bagong Implementing Rules and Regulations sa IRR ng Maharlika Investment Fund Act. Nakatutok si JP Soriano. Halos isang buwan matapos bawiin ang Implementing Rules and Regulations ng Maharlika Investment Fund Act para isailalim sa pagsusuri. Isa sa mga nakasaad dito, kailangang isumite ng Maharlika Investment Corporation Board Advisory Body sa Office of the President ang mga nominado sa pagkapresidente at mga direktor ng MIC Board. Binibigyan din ng kapangyarihan ang Pangulo na tanggapin o tanggihan ang mga irerekomenda ng Advisory Board. Pwede rin niyang atasan ang Advisory Board na magsumite ng iba pang nominado. Binubuo ang advisory body ng mga kalihim ng Budget Department, NEDA at ang National Treasurer. Base sa lumang bersyon ng IRR, limitado ang pagpili ng Pangulo sa ipapasang shortlist ng advisory body. Paliwanag ni dating National Treasurer Rosalia De Leon na miyembro ng Monetary Board at ng Review Group sa IRR ng Maharlika Investment Fund. Tinanggal dito ang ilang qualifications para mabigyan ng kalayaan ang board na tukuyin ang mga specific na qualification ng iba pang officers sa board. Nais daw ng Pangulo na hindi mabahiran ng political influence at konsiderasyon ang board. Sabi naman ni Albay Representative Joey Salceda, isa sa mga kongresistang nagsusulong sa Maharlika Investment Fund. Ngayong nirevise na ang IRR nito, dapat na raw mas tutukan kung anong mga investment ang kinakailangang tutukan gaya ng tubig, transportasyon o kaya'y energy infrastructure. Tulad daw ng ipinangako ni Pangulong Marcos, maaari na raw maging epektibo ang Maharlika Fund bago matapos ang 2023 at sa 2024 maaaring magsimula ang pamumuhunan nito. Pinangalanan na ang uupo bilang kauna-unahang presidente at CEO ng Maharlika Investment Corporation. Tinanggal naman ang dagdag na qualifications para sa mga uupong direktor ng korporasyong mangangasiwa sa Maharlika Investment Fund. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili.
Si Rafael Consing Jr. ang itinilaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang President at Chief Executive Officer ng Maharlika Investment Corporation. Ito ang korporasyong mangangasiwa sa Maharlika Investment Fund o MIF. Si Consing ang kasalukuyang Executive Director ng Office of the Presidential Advisor on Investment and Economic Affairs. Nagsilbi rin siya bilang Senior Vice President at Chief Financial Officer sa pribadong kumpanyang International Container Terminal Services Incorporated. Naging bahagi rin siya ng iba't ibang banking institutions gaya ng HSBC. Nagtapos si Consing sa De La Salle University noong 1989. Natapos din niya ang Executive Education course sa Standard University noong 2016. Inanunsyo ang pagkakatalaga kay Consing ilang araw matapos ilabas ng Malacanang ang Revised Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund. Sa bagong IRR, tinanggal na ang dagdag na qualifications para sa directors ng Maharlika Investment Corporation. Sa dating IRR, kailangang may master's degree ang regular at independent directors. Wala na rin ang requirement na professional experience na hindi bababa sa 10 taon sa finance, investments, economics, or related field. Strong track record at commitment to the highest ethical standards. Sa revised IRR din, malinaw na may kapangyarihan ng Pangulo ng Bansa na aprubahan o ibasura ang inonominate ng advisory body na President, CEO at directors ng MIC. Sa orihinal na IRR, ang tanging nakalagay lang ay dapat isumite ng advisory board ang nominees para sa President, CEO at Directors sa Office of the President sa loob ng 30 araw mula nang ilabas ang IRR. Wala namang nakikitang problema rito ang isang ekonomista. Yung society, yung appointment, nagagaling po sa executive. Pero pagkatapos po nun, pag magpa-function na sila, independent sila. So nandoon naman po yung check and balances na tinatawag. Dinepensahan naman ni Albay Representative Joey Salceda ang pagkakatalaga kay Consing bilang PCEO ng MIC. Si Salceda ang naging head ng Technical Working Group na bumalangkas sa Maharlika Investment Fund Act. Isa sa pinaka-excellent choice po ng Presidente at I'm sure na siya po may sapat na experience at kilala sa buong mundo. 32 countries po ang ICTSI, siya po ang CFO. Ang dami niya pong award sa pagiging Chief Financial Officer. Ang nag-number 1, yung walang masters. Si Joel Consing, kilala ko po yan at nakatrabaho na rin. Sa revised IRR, tinanggal na ang membership at ang mga partikular na tungkulin ng Audit Committee ng Maharlika Investment Corporation. Tinanggal din sa bagong IRR ang probisyong nagpapaliwanag ng mga responsibilidad ng Risk Management Committee. Bago pa man masuspindi ang orihinal na IRR, nagdeposito na noong Setyembre ang Land Bank of the Philippines at Development Bank of the Philippines ng kanilang kontribusyon sa MIF. 25 billion pesos ang niremit ng DBP at 50 billion pesos naman ng sa Land Bank. Okay, so isa taro po natin si Ma'am Teresita Tumaliwan. Nandiyan rin po si Arwayne Ogawa, Jelen Quezon, Tuna Villa from Manila, and hi to Evelyn Garcia. At isa taro po natin si Ma'am Ryan from Virginia, USA. Hi kay Ma'am Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Lily, Carmen, Judy, Don Kings, Red One, Little One, Jay Cabal, Ma'am Lantek, Ma'am Self, Mami Chacha, Mami Lu, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jackfords of Jackfords Family. Okay mga kaabayan, yan po yung mga nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Dear God, as I awaken to a new day, I am grateful for the gift of life and the opportunities it brings. Grant me the strength to face the challenges ahead with courage and wisdom. I ask for your blessings on my endeavors that they may be fruitful and meaningful. May I find joy both in small and significant moments of this day. I am thankful for the love and support in my life
and I carry that gratitude with me throughout the day. In Jesus' name, I pray, Amen. So maraming salamat mga kabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara.